Okay, ngayon tatalakayan naman natin ang gawa ni Mes de Guzman na ang title is Reklamador. Pero bago natin talakayin, tatanungin ko muna kayo, ano niyo mang masasabi na yung isang literatura ay mahusay siya or meron siyang impact sa society natin? So, para sa akin, masasabi natin na ang isang literatura ay may mahusay or may impact sa society kung ito ay may malalim na nilalaman. Like, meron itong makabuluhang tema or mensahe na nakapagpapaisip sa mga mambabasa tulad ng katarungan, pag-ibig, identidad or lipunan. Ano pa sa tingin niyo yung katangian ng literatura ng mga husay? Para sa akin, may dating sa damdamin, tapos nakakapag-isip ka at kung nakaka-epekto to sa pananaw ng tao na tumatalakay sa panlipunan. Para sa akin kasi masasabi mo na mahusay or may impact siya sa society kapag hindi mo siya kaagad makalimutan eh. Parang, ayun nga, since reality yung pinag-focusan ng literature, marami kang, kagaya ng mga sinabi nila, mag-iiwan talaga siya ng tanong sa'yo. Parang makaka-relate ka din sa nangyayari. Para naman sa akin, ito ay nagpapakita ng realidad ng lipunan. Hindi ito lumulutang sa pantasya lamang, kundi tumatama din ito sa tunay na karanasan ng mga tao. Tama. Ngayon naman, dadako na tayo sa unang segment na kung saan tatalakayin natin yung buod ng literatura na ang title ay Reklamador. So, para sa akin, ito yung may tinukubling mabigat na mensahe sa paraan ng humorous na pagde-deliver ng kwento. So, si Arturo kasi, nirepresenta niya yung libo-libong manggagawa dito sa Pilipinas na hindi natatrato ng tama. Gaya na lang yung sa mga pagsweldo, ganyan. Tapos, sila pa yung mas pagod, pero sila yung nakakakuha ng maliit na sweldo. So, yung kwento na to, parang sumisimbolo siya sa maraming Pilipino. And nagre-reflect din siya sa kung paano yung sistema ng lipunan natin. Parang dinidepict na nagreklamo siya, pero yung underlying note is galing naman siya sa struggle niya na naranasan niya as manggagawa. Kapag valid yung reason niya. So, sa background niya, ano sa tingin niyo yung nag-inspire dun sa author kung bakit na naisulat itong kwento ng Reklamador? So, sino nga ba si Mark Angeles? So, isa siyang Pilipinong makata na manunulat. Kilala din siya na tumatalakay sa buhay ng karaniwang tao at sa mga isyong panlipunan. Isa rin sa mga accolades niya is napasali isa sa lumawak sa International Writing Program sa US noong taong 2013. Okay, yung inspiration naman niya sa paggawa niya ng mga akda is pinapakita niya, consistent kasi siyang portrayer ng mga ng reality, which is yung kagaya nga nasabi ni Sophia kanina, yung sa buod ng Reklamador is pinapakita yung kung paano si Arturo na nagtatrabaho siya pero yung kinikita niya lang is hindi masyado na bibigyan ng justice yung mga ordinaryong manggagawa lang. Kaya parang yung focus ng mga gawa ni Mes de Guzman is may mga social commentary and ayun, may based siya sa reality. So, totoo yung mga ginagawa ng literature. So, yung sinulat niya parang it's more on the content, hindi kung paano yung paraan ng pagsulat niya. Tsaka parang dinidepict niya yung reality ng mga manggagawa, yung mga social issues na nangyayari, lalo na dito sa Pilipinas. Kasi very prevalent siya sa country natin. So ano nga ba yung nagtulak sa kanya na isulat to? So, ang nagtulak kay Mes de Guzman na isulat ang Reklamador ay upang ipakita ang karaniwang damdamin ng mga Pilipino tungkol sa mga panlipunang suliranin tulad ng kahirapan, mabagal na serbisyo at kawalang laban sa sistema sa kwento. So, yun yung nagtulak sa kanya. Add ko lang din is, yung panahon kasi na to is even naman ngayong panahon, nakikita pa rin natin yung kawalan ng hustisya, lalo na sa mga laylayan. Kita pa din natin na mas pabor pa din sa makapangyarihan lahat yung mga nangyayari. So, I think yung
itong akda na sinulat is parang boses para sa mga taong nasa laylayan. Agree din ako sa sinabi ni Angela dahil yung reklamador ay pinapakita yung kalagayan o ang ordinaryong manggagawa na madalas inuturing na pasaway kapag nagsasalita ng totoo. At nais din niyang bigyan ng boses ang mga taong na nanahimik sa harap ng pagkaabuso sa trabaho. So ngayon, maaari na tayo magtungo sa second segment kung saan atin tatalakayin kung ano ang nilalaman ng likhang city na ito. Pinapakita ang pagrereklamo ng mga karaniwang tao sa problema sa lipunan. So, pinapahatig ng akda na ang pagrereklamo hindi ra ang pag-aangal, kundi paraan din ito nagpapakita mo sa lipunan mo na may pakialam ka dito. Kumbaga, alam, yung iba kasi minsan iniisip, reklamo, ibig sabihin ng negative na. Dun sa sinulat niya is parang, yung pagrereklamo na yun is parang may care ka dun sa tinitira din. Parang. So parang yung reklamo, nagiging voice siya as manggagawa na parang parang dinidescribe nito yung reality mo na hindi mo maisip na meron ko din sinabi sa POP class namin na according to Abraham Maslow na yung mga needs natin kailangan ma-accommodate first physically sa food natin, sa shelter natin, financial needs natin. Pangalawa naman is yung relationship natin sa ibang tao. Pero sila kasi yung mga manggagawa, parang lagi silang nasa survival mode. And dahil nasa survival mode sila, parang wala na silang space na isipin pa kung saan sila makapagbigay ng kindness sa ibang tao. So parang nagiging form siya ng reklamo, pero in reality, wala lang silang chance to have that parang kindness or to have that gentleness na ibigay sa society, which kailangan natin itindihin. Diba naiibig na lang sila? Yeah. For me naman, sa sistema na meron tayo, parang nakasanayan na lang kasi natin yung ganitong gawain, yung gawi na parang, di ba kunwari, ikaw, parang clerk ka. So, ang trabaho mo is runner, ikaw ang mag-a-assist, ganyan-ganyan. Pero hanggang dun lang. Tapos, tayo, kumbaga, as a clerk, kunyari ako, parang ako yung nagpapainit, ako yung nagpapalit pa rito, ako yung napapagod na sundin yung utos ng amo ko. Pero, parang hindi naman umuusad yung life ko. It's not just, hindi lang siya about the sweldo eh. Parang, the fact kasi na nagre-reklamo tayo means we are yearning for something. It's not just about complaining na lagi na lang ganito, ganyan. Parang, siguro, in a different perspective, may isip natin na may hini-hini kasi na justice ba? Kumbaga, if nag-work ako ng maayos and I work hard, syempre dapat yung katumbas nun is something na masasatisfy din yung tao. Parang gano'n. Yan. Tapos add ko lang din, tapos yung mga ibang tao, alam mo yung mga pangako ka ng tao, tapos di mo rin tinutupad. Doon kasi minsan din nagsisimula yung pagrereklamo, yung nangako ka sa mga tao, tapos di mo naman Government. Tas, yun naman yun. Lalo na ngayon, Tataasan ko yung pay pag binoto niyo ako. Tapos di naman gagawin. Tapos parang doon na magmumula yun, doon na mag-spark yung ano eh. Doon na sila aasa sa'yo, tapos hindi mo sila papakinggan kapag kailangan ka na nila. Parang gano'n. So kung ayaw mo nang may nagre-reklamo, huwag kang magpaasa. So, Ashley, alam mo ba kung sino ang nagpaparating ng kwento? Parang kasi ginamit ni Med de Guzman si Arturo para i-portray yung mga ordinaryong manggagawa na ayun nga, makita naman dun sa story na parang pagka-ordinaryong manggagawa ka lang, magiging cycle lang yung buhay mo. Gigising ka ng maaga, tapos minsan hindi ka nakakain, pasok ka na kagad sa trabaho, yung init, ganyan. Tapos pagka dating ng sahod, hindi sapat yung sahod na makukuha mo, ganyan. Parang inaano niya kasi na pagka ordinaryong manggagawa ka lang, wala ka nang
choice. Oo, wala ka ng choice and wala ka ng chance para mas tumaas pa yung posisyon mo. Lalo na kapag hindi ka pa nakapag-aral. Oo, magiging ganun talaga yung sistema mo. Kumbaga yun, mahirap na nanatili mahirap. Tapos yung Oo. mayaman nanatili. Kaya nga. Oo. Para sa akin naman, ang nagpaparating ng kwento ay isang third-person narrator. Like, ang tagapagsalaysay ay may pagka-observador at tila bahagi ng lugar kung nasaan si Arturo. Kung kaya't alam niya kung ano-ano ang mga nangyayari sa kwento, pati yung ugali at kilos ni Arturo ay alam ng third-person narrator. So, yun. Parang may mga message nga siya Yes. kay Arturo na sinasabi niya. Minsan nga, parang nashock ako sa parang way ng pagkikipag-converse niya dun sa Yeah. character. Then sinasabi niya na hindi mo kailangan isipin yan kasi ganito ka lang. Ganito. Parang akala mo dun sa story magkasama sila. Oo. Pero kasi, yung way ng pakikipag-usap ng narrator dun sa character is parang minumulat siya sa reality ng Oo, tao. yun. Diba parang may sinasabi nun, yung, hindi ko na matandaan exactly yun, pero sinasabi niya, hindi ka dapat naghahangad ng ganyan kasi eto ka lang. So parang, Parang minamalit niya yung kakayahan ni Mhm. Arturo. kasi, pareho sila diba, tapos Yeah. minamak niya pa si Arturo na yung lola mo, ganyan. Tapos yung mga anak mo na ang ulam ng istoyo. Like, Pero kasi, yung ganun asawa niya din nangyayari. niya, parang nila hindi yung asawa niya. Sabi niya, Oo. nanay daw niya. Nanay daw Lola. yung asawa niya. So, yun. No, saan kailan sumipiling ang isang iklikang skinny na ito? So yung updam ko actually is para sa akin, sumupling sa konteksto ng makabagong panahon sa Pilipinas. Kung kailan patuloy pa rin kasi talaga yung pagtaas ng hindi pagkapantay-pantay natin. Especially kapag karaniwang tao ka, mas makapangyarihan. Uso din yung red tagging, yung pang-aabuso sa karapatang pantao. Tapos doon lumalalim yung agwat sa pagitan ng karaniwang tao at saka yung nasa mga tao nasa laylayan. Add ko lang din na sinulat din itong rekomendado para sa mga ordinaryong manggagawa at sa mga mamayang Pilipino, lalo na sa mga mabigat o maingay or rekomendado na tinatawag na dahilan para mamandigan o para sa mga takot na magsalita o may hinanakit na may kagustuhan din sila para itama nila yung mga pagkakamali nila. Kasi everyone naman deserves a second chance, diba? May nanood din pala ako. Di ba may binibigay na advice din yung narrator kay Arturo? Sabi niya, walang mababago sa buhay niya. Kumbaga, he is stuck in this loop forever. So, feeling ko lang, kaya lang naman niya nasabi yun kasi yun yung prevalent ngayon eh. Kasi di ba, gaya nga ng sabi niyo, yung mahirap pa rin. Pero di ba, parang, ito usapan natin sa lipunan. Parang makahalata naman kasi talaga natin na parang slavery siya na Oo. Hindi talaga sila natanggalan ka ng right if you're poor. So parang, gets mo ba yung sense na pag mahirap ka, you work for the rich people. And you have to oblige. Like, walang sabi-sabi doon. You are left with no choice. Kasi mahirap ka. Bawal Kumbaga, kang umangat. slave ka pa rin, pero binabayaran ka lang. Parang you have to work harder. And kahit nga harder eh. Kaya parang- Minsan wala talaga eh. Kahit magtrabaho ka na ng maganda, kuba-kuba ka na. Hindi, ito add lang din. Yung fact na kahit nabigyan ka ng, let's say, minimum wage, mataas naman yung tax. So, nababawas na. So, parang wala ka ding So, parang parang ang mayaman, di ba, no, as far as I know, hindi naman sila na babawasan ng tax. Ay na, binabawasan ng tax. So, ang bawas niya dun sa mga Ordinary. So, yung sweldo nila, mababawasan pa yun. Eh, syempre yung bills, di ba? Bills pa lang wala. Ubus ni. Kulang na Kuryente. eh. Kuryente. Tsaka Okay. Ang dami nilang kailangan isipin. Tapos mahirap pa yan kung may minimum wage lang, tapos may pamilya ka. Mas Ang mahirap dami pa, yun. no? Mas mahirap yun. Ang dami niyong pang-anak, di ba? Tapos reality pa natin, di ba? Yung may utang pa. Kaya, Ayun. So, mababaon ka ng mababaon. Hindi mo mababayaran. Kumbaga naka-stuck ka dun sa isang loop na hindi ka Hindi ka makalabas. Yung likhang sining na to. So parang, sino yung binibigyan niya ng message sa audience niya? para sa akin,
yung um, para sa lahat na para sa lahat na para sa lahat ng mga tao nagsasalita na hindi pinapakinggan, para sa mga taong kagaya nga na napag-usapan natin kanina, parang hindi na sila nabibigyan ng chance para i-prove yung sarili nila na kaya naman nila, alam nilang kaya nila kasi nagsusumikap naman sila na gawin yung best nila, na para may marating sila sa buhay nila, pero parang hinihila sila pababa, ganun, parang diyan ka na lang, huwag ka na umalis dyan. Para din to sa mga tao, sa atin, sa mga mambabasa, na maging mulat tayo sa realidad na pribilehiyo na mabasa natin yung mga ganitong akda nang hindi natin nararanasan yung ganong paghihirap or ganong mga pangyayari sa buhay nila. Kasi parang binubuksan niya yung reality natin. Binibigyan ka ng wisdom sa nangyayari sa paligid mo na hindi ka lang nandyan para basahin yung akdang to. Nandito ka para imulat yung realidad mo at ipalaganap yung nangyayari o yung realidad na to sa ibang tao. For me naman, di ba, in general, it's for everyone. Pero, mostly, ito ay focus for the manggagawa themselves and for us privileged people. For example, sa manggagawa kasi, di ba, we know naman na stories or books, they make us feel less alone, especially if nakaka-relate tayo dun sa kinikwento kasi parang iniisip natin, if we feel seen and heard kasi nasulat siya, ibig sabihin, may naka-recognize. May nakakita na ganito yung nangyayari sa kanila, kaya niya ginawa ng kwento. Tapos, doon naman sa mga taong privilege, or literally anyone who reads it, parang it's a call for us to do an action. Kasi nga, voiceless na sila tinanggalan na sila ng rights kasi sa tingin ng tao, mababa sila, lalo pa yung may discrimination na pag hindi ka nakapag-aral, or kapag talagang mahirap ka, ganyan. Lalo pag hindi ka nakatapos ng college. College. Grabe yung ano sa'yo. Discrimination. Grabe yung requirements. In reality, wala naman yan I mean, oo, mahalaga din yun. Pero kasi yung mga tao may katrabaho lang naman, di ba? To have a living, ganyan. To provide for their families or themselves. Maka-add ko lang. So, di naman kasi lahat yung pinanganak ng may privilege. Kaya nakakasad lang din na gano'n isipin na. Yung alam mo yung sa mga trabaho, kukuha ka na experience. Paano ka mag-experience? Nakakaato mo lang. So yung tumatak sa akin is yung pag-surrender ni Arturo. Hindi naman niya ginusto yung kalagayan na meron siya, pero yun yung kinakaharap niya. So yun nga, parang ito yung realidad ng maraming Pilipino na malaki yung pagod, maliit yung sweldo, may bawas pa na buwis, tapos never-ending bills. So, continuous cycle. Tapos, makikita dito yung hindi na kasalanan na wala siyang magawa eh. Diba? Yung daw yung siya kausapin ng author. Hindi yun eh. Kaya lang, ang truth dito, kung magiging honest tayo, talo talaga ng mayaman ang mahirap. Kasi, wala kang magagawa. Yun yung parang pinuldo ka na yung kwento mo eh. Kumbaga, dito sa bansa natin, money is power ka na. Totoo. Tsaka, connection is power. Justice. So, napakaganda nung sinabi mo. So, ako naman, ang linya ko naman is kung ano yung gawin mo, reklamo ka pa rin ng reklamo. Parang sa linya na ito, ramdam mo yung inis ng isang tao na sanay na sa mga bulong ng sistema. True. Sa totoo lang, ganyan tayo sa Pilipinas eh. Alam mo yung kahit galit na tayo, mas minsan pinipili pa rin natin manahimik. Kasi alam mo yung ayaw natin ng gulo, ayaw natin. Tama. Nakatakot kasi baka mag-inutripan tayo. Tapos minsan sinasabi rin natin, wala namang mangyayari kahit magreklamo ka, ba't ka pa magre-reklamo? Parang tumatak na yun sa mindset natin. Yung line naman na nakarelate ako, ay hindi naman siya line, parang scene siya. Kasi parang nakita ko yung sarili ko sa scene na yun. Kasi ako, as from province, Pampanga, nagbabiyahe din ako from nagbabas din ako. Like every week, umuwi ako. Tapos, may scene doon na
sabi niya na parang langgam daw yung mga tao sa bus na nagmamadaling sumakay, na siksikan, okay lang kahit nakatayo ka, kahit ngalay ka na. Wala, gusto ko lang yung scene na yan kasi parang kahit nasa literature, nadidepict na yung reality ko. Parang gano'n. Kasi may mga Nakaka-relate. may mga instances din na dahil late ako bumabiyahe dahil sa ayokong sumabay sa madaming tao. Pero madami pa ding tao. May mga instances na din na okay lang sa akin na tumayo ko ng ganun katagal. Basta makarating lang ako sa pupuntahan ko. So, parang yung struggle niya, nakaka-relate din sa kung anong struggle natin. So, parang ang ganda lang ng ganung message kasi parang you can relate and you can sit with that thought na hindi ka nag-iisa. Na sa ganung experience niya, nakaka-relate lahat ng tao and walang mali doon. Parang nakikita mo na yung pattern na kahit noon pa yung sinulat, Sana may nagawa. pa rin hanggang ngayon. So, sa pagtatapos ng ating pagtatalakay sa Akdang Reklamador ni Mes de Guzman, malinaw nating nakita kung paano yung isang simpleng tauhan, yung tinawag nating reklamador, ay naging tagapagdala ng boses ng marami. Ang kanyang reklamo ay hindi bunga ng pagiging mapang-abala, kundi sa masidhing nagnanais na may tama yung mali at napansin ng mga isyong matagal na naisasatabi ng lipunan. So, ang may add ko dun is, ang kwento ay hindi lang tungkol sa taong mareklamo, kundi sa mas malalim na suliranin sa mundo ay sa lipunan. So, pinapakita nito na kahit tama ang ilalaman ng reklamo, nawawala ang epekto nito kung hindi ito maayos na naisalaysay. For example, minsan kaya tayo hindi napapakinggan ng maayos ay dahil sa ating tono or sa impression na naiiwan natin sa mga tao. So, isa rin itong salamin sa ating komunidad. Madalas ay may mga taong nais ayusin ang sistema pero tinatawanan o binabaliwala dahil hindi akma sa inasahan ng karamihan. So, yun yung... Add ko lang din na yung kwento ay naging silbi ding paalala para sa atin na ang boses ng mga mamayan ay mahalaga, gaano man ito kaliit. Gaano man ito kaliit, ay may may mahalaga sa pagbabago for the near future din. At hindi lamang ito sa pagiging malikramo lamang, kundi isang anyo din ito ng paninindigan. So, ayun nga, syempre, since pa-end na rin naman tayo, sana yung sa since malapit na elections, di ba? Sana magawan na ng way kung paano, para ma-handle yung mga ganitong, sana magkaroon ng talagang magkikare sa, hindi lang sa kumbaga sa lahat. Hindi lang sa manggagawa. Oo. Magkaroon sila ng care, sana yung maboto, yung may paki talaga sa atin, hindi lang dahil sa pera na makukuha nila, ganyan, oo. Kasi mahirap din yung iba kasi tumatakbo sa mataas na posisyon, ganyan. Pero hindi naman para pakinggan yung boses ng mga tao talaga. Kundi parang kapangyarihan, For their ganyan. own benefit. Oo. Sariling Oo. interest. Para sa kanila lang, ganyan. So, ayun, sana. Sana. Yung nagre-reklamo na nga sila, binibigyan ka na nila ng chance para ikaw na nakaupo, ganito yung gagawin mo, oo. Ganito yung dapat mong gawin. Chance mo Para, na yun eh. oo, para mas magustuhan ka ng tao, ganyan. Hindi Saka yung pagre-reklamo, yung para sa way of suggestion din. Oo. Ayun talaga yun, suggestion talaga yun, na dapat hindi mo siya ini-ignore. Kasi sayang din yun, chance mo na yun. Paano kung ayun na pala yung last ko? Wala na, sinayang mo lang talaga. Reklamo is just a platform for room for improvement. Yeah, yes. Kumbaga siya lang yung tip of the iceberg, pero may deeper meaning siya. Under So, may underlying. underlying na siya. So, that's all po. Thank you.